So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa usaping unpaid issue from nung nakarang araw actually, nung live selling ng EDSI. Ay nako, sinabotahe. Pero syempre guys, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, talagang nakakalungkot naman kung may mga ganitong tao na talaga namang walang konsensya. Kumbaga, bida-bida, mine lang kung mine, pero wala naman talagang balak bayaran. Magpa-reserve lang ng magpa-reserve, pero wala naman talagang balak na kuhanin. So, buti na lang, hindi na sayang ang effort ng EDSI dahil may mga buting sponsors na sinalo nila. Kasi guys, hindi basta-basta ang order ni Amara Durano. Umabot lang naman to ng 24,965, almost 25K, ay nakakaloka. Anyways, so post ito ng Velvet Box Fashion Jewelry kanina lamang, kaninang tanghali or umaga actually. Ang sabi, good morning mga ka-sold out. Baka po may gusto kayo sa items na namay ni Amara Durano. Nag-mine po siya sa YouTube during EDSI Live pero walang PM until now. Maraming salamat po. So, ang kapal ng mukha ni Amara Durano para pagtripan ang live selling ng EDSI. So, kanina lamang sa reaction ni Wow Life TV, merong isang comment na ipinapasa niya ang kalukuhang ito sa mga Danjoy fans, which is hindi ka naman sigurado, kaya wag kang masyadong wag kang mema, 'di ba? Kung wala ka namang ebidensya, hindi tayo sure diyan, hindi ka sure actually. Ngayon, ang may lakas ng loob pala talaga itong si Amara Durano dahil nag-comment pa guys. Ang sabi, wala akong pakialam sa EDSI nyo. Yun ang utos ng admin. Ay nakakabahala itong mga gano'n na may grupo na tao, may group of people na willing sumira ng live selling, 'di ba? Imbis na kumbaga imbis na 'di ba, gusto nating ma-sold out lahat, gusto nating mabinta lahat kasi para tumas yung komisyon. Kasi komisyon lang naman ang meron ng EDSI niyan, lalo na para kay Viancy, para makaipon, 'di ba? Pero may mga ganitong tao na hindi mo maisip kung anong klasing tao din ang utak nito ni Amara na nang titrip ng live selling. So nakakabahala lang guys. Hindi ko alam kung anong diskarte or anong paraan ang gagawin ng Velvet Box para trace nila yung mga ganitong tao. Siguro kung hindi masyadong familiar ang pangalan tapos nakarami na ng live, nakarami na, nakarami ng order, siguro nakabahan ka na dahil baka wala talagang balak na kuhanin yan. Pwera na lang kung mga mga sponsors talaga, mga bigating sponsors talaga na kilalang kilala na, kasi talagang magbabayad yan. Pero kung random, tas mga ganyan kadaming orders, napakadami, punong-puno yung listahan, ay magduda na ang staff ng Velvet na baka hindi na naman kukuhanin. Katulad ng ginagawa ni Amara Durano. Sabi nga niya, wala daw siyang pakialam sa EDSI, pero nanggugulo lang talaga siya, nanggugulo lang siya guys. Kasi sa totoo lang, ang daming miners, ang daming mga taong gustong mag-mine na talagang totoong willing to pay talaga. Pero ayun, nasayang kasi binigay kay Amara dahil akala ay magbabayad, tapos joy miner pala, bogus, kapal ng face. Bad girl. Ayun, so kung totoo man itong sinasabi ni Amara Durano, kasi for me kasi ang sinasabi niyang ito ay may dalawang meaning to pwedeng gusto lang niyang itanim sa mga utak ng mga manunood na may group of people siyang nag-uutos daw sa kanya, or pwede namang alibay na lang niya yan, pero talagang siya lang ang may gawa niyan. Pero kung totoo mang meron siyang grupo
na naguutos ng mga ganitong gawain ay nakakaloka. Tigilan nyo na yan kasi hindi maganda, 'di ba? Komisyon lang ang meron ng ang meron sa EDSI or sa Danjoy o Mapa Jumcar, pero meron pang mga ganitong tao na maninira ng diskarte na dumidiskarte ng marangal ang EDSI or lalo na kay Bianzi, tapos sisirain ng mga ganitong tao. Wala talagang konsensya, 'di ba? Sana nga may kaso yung mga ganitong tao, yung mga bogus buyers na ganyan para naman madala, 'di ba? At kung sino man yung group of people na sinasabi niya, mga admin ko no, ay bakit naman? 'Di ba? Sana makatulog ka lang diyan or sana kabahan ka naman sa mga plano nyo kasi ito yung para sa akin, ito yung disadvantage kapag live selling. May mga tao talaga na walang konsiderasyon, 'di ba? Yung tao na nagla-live selling, piso-piso, konti lang ang komisyon nila diyan. Lumalaban ng patas. Tapos may mga taong joy miner, may mga taong sumisira ng diskarte mo. So sana itong si Amara Durano ay makonsensya naman at hindi na niya to gawin sa live selling ng EDSI, or paano kung yung mga nagla-live selling dyan ay yung mga simpleng tao lang na wala masyadong bigating sponsors, walang mga sponsors na willing sumalo. So imbes na magkaroon sila ng commission, nakala nila sold out pero it's a prank, 'di ba? Swerte lang ang EDSI dahil may mga willing sumalo, 'di ba? Pero paano naman yung mga simpleng nag-live selling na para lang maka-commission, like mga maka 10k or 5k, mga ganon, depende. Tapos kung ganyan pa, 'di ba? Sayang yung effort. Sana naman ay tama na 'yan, Amara Durano, hindi yan nakakaganda, 'di ba? Makonsensya ka naman at lumaban ka ng patas. Kung totoo man na may hawak ka na grupo or may naguutos sa'yo, matanda ka naman na siguro, may sarili ka ng desisyon, wag mo nang gawin dahil alam mo namang mali. Pero siguro, may kaakibat na pera, ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Minus 1,000 points ka sa langit talaga dahil sa kalokohan mong ginagawa na ganyan. Nakakaawa lang kasi dahil hindi basta-basta mag-live selling ng 3 hours and isipin mong sold out tapos wala lang pala. Hindi basta-basta yung mga orders mo, nag-order ka pa ng may 5 pairs, 5 piraso, 4, 3. Sa bandang huli hindi kukuhanin, hindi yan nakakaganda. 'Di ba? At nakaka-bad trip talaga yan. May mga bogus buyers talaga na trip-trip lamang. And knowing na yung mga tao na yan ay hindi nang titrip. 'Di ba? Kumbaga sa Bisaya, nag-iyawat para maka-komisyon. Tapos may mga taong panira ng diskarte. So sana ang staff ng Velvet maging vigilant sila or maging paano ba nila yan madidetect na ito ay bogus buyers. Siguro kapag katulad nitong Amara Durano na random people tapos mag-order ng napakadami, ibig sabihin magdadalawang isip ka na lang talaga, 'di ba? Siguro kapag random maximum 5 pieces na lang. Nakakaloka yung mga ganitong tao. Pero okay lang yan kasi hindi naman na ipadala ang products, 'di ba? Pero syempre sayang kasi what if kung walang sumalo, 'di ba? So pending. Sa bagay naman sa susunod na live selling mabibenta pa din naman 'yan dahil maganda naman talaga ang mga produkto ng Velvet at EDSI yan. So maraming bibili niyan. Pero nga lang nakakasama lang ng loob kasi sayang yung effort sayang yung 3 oras na ginugugol mo diyan para tumaas yung commission mo, and yung ibang mga EDSI fans talagang willing to buy para sold out tapos ikaw nang titrip. So hindi yan maganda. So sana may magawang paraan ng Velvet dyan kung paano nila yan maiwasan. Ay nako, masakit sa bangs. Pero carry naman yan, solve problems naman ito kasi meron naman ang sumalo. So sana si Amara Durano makapag-isip-isip at makonsensya na rin, 'di ba? So ayan lamang guys, salamat sa inyong lahat. At ikaw, anong masasabi mo? Talaga bang may hawak siya ng grupo ng admin or may malang? Thank you!